may gagawin tayo. Ito Skyward 40 inches or 43 inches ito. Ang problema nito, power on natin. Yan. So nagkakaroon siya ng guwit. Yan. So yan yung problema niya. Ito na. So mapapansin natin parang nagkukurap yung side na ito. Yan. Yan, kumukurap siya. Tapos nagkakaroon siya ng guwit. Ito yung model number 43 inches Skyward ang tatak. Unang sira pa lang niya ay panel issue na. Ito yung kanyang mainboard. Tapos mayroon siyang tikon. Ito naman yung tikon niya. May dalawa siyang ribbon dito papunta sa kanyang top board. So ang problema nito, may time na normal yung screen, may time na nagkakaroon siya ng guhit. So pag ganyan, hahanapin lang natin kung saang side ang may problema at doon natin i-disable yung signal na nagkakaroon siya ng parang flicker. Okay, so ito, binuksan natin yung pinaka-top board niya. Hindi natin matrace kung saan banda dito yung LC1, LC2 or odd even signal natin. Kasi ang gamit nito ay LG lang din na panel yun, no? LG display. So dito sa dulo, mas madali dito hanapin kasi yung swapping voltage natin dito, itong isa saka ito. So try natin mag-remove ng dalawang swapping voltage sa side na ito. Titingnan natin kung magno-normal. Pag hindi nag-normal, lilipat tayo sa kabila. Re-remove din natin yung swapping voltage doon sa kabila. Pero ibabalik natin ito pag ito ay side na buo. Bali, tinanggal natin yung dalawa dyan. Ito. Yan yung swapping voltage natin. Isa, saka ito. Dalawa. So, try ngayon natin. Titingnan natin kung mawawala yung flicker ng screen. Yung pitik-pitik ng screen. Ayun, lumala lalo, no? So, ibig sabihin niyan, dahil lumala lalo siya, ang problema ng unit natin maaaring nasa itong side, sa kabilang side. Kasi medyo lumala yung nangyari sa screen nung tinanggal natin yung LC1, LC2 dito or odd even signal natin. So maaring dito ang problema. So ibabalik natin yung tinanggal natin dito, tapos lilipat tayo doon sa kabila. Doon tayo magtatanggal ng LC1 saka LC2 or odd even signal natin. Yan. So binalik natin yung tinanggal natin na dalawa dyan, tapos lilipat tayo sa kabila. Dito tayo magtatanggal ng odd even signal natin. Hanapin din natin dito sa side na ito. Okay, so hahanapin natin dyan. Ngayon, tinesting muna natin kung bumalik sa normal yung screen natin. Yan. Bumalik sa normal at nag-flicker siya, no? So dito, hahanapin natin dito yung swapping voltage natin. So maaring ito din yung swapping voltage natin. Ito, saka ito. Okay, check natin ng tester. Okay, so ito yon, tinuro ko kanina. Okay, 27, tapos 15. So ito yung swapping voltage natin or LC1, LC2 natin. Tapos yung isa, ito naman yung isa. Ingat-ingat lang pag nag-tester dito, baka
iba yung masundot nyo at magkadikit, no? Yan, negative 15, 27. Okay, so same lang sila ng posisyon. Kung saan sa kabila na side, yung posisyon niya, ganun din dito. Tatanggalin natin yan. Okay, so yan na, natanggal na natin yung swapping voltage natin dito. Itong isa, saka ito. Tabi nyo lang, ito, nakadikit siya dito. Yan, tabi nyo para pag kailangan nyo siya ibalik ay andyan lang siya. Power on natin. Okay, nag-on siya. Silip natin kung may pagbabago. Okay. Nawala, ano? Nawala lalo. You know, nawala yung display niya. So, nung tinanggal natin yung swapping voltage natin dito, nawala yung display ng screen. Nagblanko siya, oh. Okay. So, parang negative, ano? So, balik ulit natin yung tinanggal natin dito. Titingnan natin kung magkaka-picture siya ulit. Nagtaka tayo nung tinanggal natin yung odd even signal natin dito. Nawala yung DC to DC natin. Nag-protect yung ating T-con. So, hindi naglabas ng DC to DC yung T-con natin. Kaya, ginawa natin, ibinalik na lang ulit natin yung LC1, LC2 or odd even signal natin. Okay, yan, binalik na natin. Tapos yung sa kabila ay nakabalik na yung kanina. Yan, nakasarado na yan. So, hinanap ko na lang yung ating clock signal saka yung swapping voltage natin. So, kung saang side siya. So, ginawa ko para mahanap ko kasi pag dito ka nagtutok, mahirap siya hanapin kung saan banda. So, ginawa ko yung circuit dito ng clock signal natin. Tapos, gumamit tayo ng buzzer. So, tumunog siya dito sa side na ito. Ibig sabihin yung clock signal natin, itong side lang na ito. Dito lang yan siya. So, nagtry ako mag-tape method sa side na ito. Yung una natin tinanggalan kanina na nagkaroon ng guhit-guhit. So, nagtry ako mag-tape method. Yan, nag-tape tayo dyan ng ganyang kalapad muna. Hindi ko pa yan nabilang, mamaya ko na lang bilangin. So, testing natin kung ano yung picture nito. Kung may display ba ito. At kung maayos ba. Yan. So, okay siya. Yan, no? Malinis. Walang guhit. Perfect yung gawa. Okay. So, ngayon, gagawin natin dyan. Bibilangin natin kung ilang pin yung tinakpan natin para mag-normal yung display nito. So, positive nga. Dito talaga ang problema ng ating unit. Itong side na to ang nagkaroon ng problema. So, itong side na to ay buo pa. Okay, so bali bibilangin lang natin yung nilagyan natin ng tape kaya lang malabo yung kuha natin. So ito yung nilagyan natin ng tape dyan. So isa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yung pang 16 parang nalagyan pa natin siya, no? Pero nagnormal yung display nito sa tape method na yan, yung side na ito. Yan, yan, nakikita yung tape. Okay, so 15 to 16 pin ang nilagyan natin ng tape. Yan, okay na. So yan na yung nilagyan natin ng tape. Testing ngayon natin. Titingnan natin kung okay pa rin siya. Standby na siya, power on natin. Okay, nag-on na siya. Yun, no? Sumabit yung wire. Okay, so yan, nagka-display na siya. Loading. Okay, so yan na. Palabas na yan. Okay, so pwede pa. Bali, one side lang ang may problema. So ito, pag nagkaroon pa ng problema yung isang side nito, ay negative na sa repair, ano? Basta mga panel issue na
one side good, one side sira, maaring magawa pa. Pero pag magkabilaan na yung sira ng ating salamin, ay negative na sa repair. Okay, palit na ng panel. Okay? Pwede pa.